Hi guys! Welcome to my vlogs! Ang tagal ko hindi nag-upload, 10 days yata. Hot chocolate kayo dyan. Kasama ko ngayon si Kuya Ren. Minsan-minsan lang natin siya guys makasama sa vlogs ko. Mag-update lang kami sa inyo ng mga good news. We're so happy kasi kami ay naka 1 year na dito sa Sydney. Yay! Thank you Lord. At na-survive namin ang unang taon namin dito sa Australia. Ano nga? Sasabi ko. Overall, it's all good. Good 1 year na. Na-survive naman. Kaya nga. Looking forward to the next year. Sa mga papunta pa lang dito at yung iba na nandito na, kung nahihirapan man kayo guys, laban lang. Kaya nyo. Kung na-survive namin yung unang taon, kayang-kaya nyo yan. Lalo na dun sa mga couples na katulad namin, ba yung mga nag-aaral dito, especially yung masters, ang kinukuhang kurso na napakamahal. Laban lang, kayang-kaya nyo yan, tsaga-tsaga lang. Lagi namin sinasabi talaga, pupunta ka dito, importante na kasama mo na yung partner mo, mas makakaya nyo, financially wise. Anyway guys, ito yung update namin sa inyo. So yun nga, thankful kami kasi yun ang una naming good news. Isang taon na kami dito sa Australia at meron pa ako isang good news. 1,000 subscribers na sa YouTube. As of this moment, naka 1,100 plus na subscribers na ako. Guys, thank you po sa mga nagsusupport sa vlogs ko na ito. Na-appreciate ko talaga kayo. Aside dun sa naka 1 year na kami dito sa Sydney, ano yung isa mo pang good news? Isang good news, naka 1 year na rin ako sa trabaho. Naka 1 year na rin siya sa trabaho and ibig sabihin tapos na yung kontrata. Pero hindi ka nalulungkot. Huwag kang malungkot, di ba? Oo. Actually, nung last week talaga, dapat nung Friday, last day na niya yun sa trabaho at nag-start na rin siya na maghanap ng work. Alam naman ng iba dito sa mga regular viewers natin na si Kuya Ren ay nabigyan ng 1 year na contract doon sa kanyang job placement, diba? At ngayong August nga, yun yung naka-1 taon na siya. So, ina-expect na namin guys na magiging job na siya for ilang weeks. Kasi nga, sa panahon ngayon, lalo na sa mga international students na restricted na yung kanilang working hours, no? At si hubby ay apektado doon. But the good news is eto, dun sa unang taon namin dito, nasulit naman namin yon at thank God kasi nakapag-save kami ng enough para sa susunod na tuition niya pang 4 na term at dun sa last na term niya hanggang sa matapos niya ang kanya master's program. Yay! Kaya sobrang thankful talaga kami dun sa chance na naibigay sa kanya dun sa trabaho niya kasi imagine isang taon yun na 2 weeks pa lang kami dito sa Sydney may ganung offer na and pag matagalan. Oo, pang matagalan. Kumbaga isang taon ay sigurado na, no? Kaya nakapag-save naman kami ng enough para dun sa kanyang tuition. Nag-prepare na nga ako para sa susunod na job. Kasi alam ko, isang taon na lang siya. Pero, during the last week, sinabihan ako na they will extend my contract until October pa. Until October. So, additional 3 months. Extended ka na? Additional 10 weeks. 10 weeks. Yun. Kasi nga, aware naman yung company na ano siya, parang naka-term break siya ngayon at pwede siyang mag-work pa ng
Unlimited. Yes. Makakapag-work pa siya 5 days a week. At sa amin talaga guys ay bonus yun para sa amin. Kasi imagine, nakapag-save na kami ng enough para dun sa susunod niyang mga tuition. And then, ito may extension. So, makaka-save pa more. Maybe para sa susunod na visa application. Oo, kasi yun, magla-launch kami ng visa namin para sa 485. Save lang. Save lang. And then, eto may pangatlo kaming good news. Yan, si Ren kasi ay isa sa mga chosen, ano bang tawag doon? Para sa internship. Para sa internship niya, guys. Oo. Kasama siya sa mga nasa listahan ng bibigyan ng 50% scholarship para sa internship. Pero hindi ko para sa Australian experience yun, di ba? 3 months internship yun. Related siya sa may fee pero dahil pinili ng uni yung mga estudyante, bibigyan nila ng 50% subsidy para sa internship fee. So kasama ko doon pero hindi ko pa siya ginrap ngayon kasi may validity lang yun. Kapag nag-register, gagawin ko pag nakaipon tayo ng sapat at kaya kong hindi mag-commit sa work ng 3 months. Sa last term ko siguro kukunin ko yung internship kung kaya. Oo, kasi walang ano yun. Magandang experience yun. Magandang experience pero wala kasi siyang sweldo yata, diba? Walang sweldo yung internship. Yun. Ang usapan namin guys ay isasabay na lang niya sa kanyang last term. Kasi at least sa ganon, kahit pa paano meron kaming nakasave kung ano man siya, focus siya dun sa internship niya and dun sa natitira pa niyang subjects. Kahit hindi siya mag-work kasi ako naman may trabaho naman ako, so kahit pa paano naman stable naman yung trabaho ko ngayon. Full time ako sa flower shop. Talagang kinakarir ko guys yung pagiging florist. But if ever may ibang opportunity para sa akin naman na pwede kong i-grab, basta beneficial para sa aming dalawa, so why not, diba? Ang dami nagsasabi sa akin hindi na bakit hindi ko daw sulitin yung aking restrictions pagdating sa trabaho. Kung baga pwede ako mag-double job, mag-triple job, pwede akong makapagtrabaho pa na may mas malaki yung sweldo or yung income. Namin na hanggat kaya naman kaya naman niya akong buhay kahit nag-aaral siya. Hindi, I mean sapat naman kasi sumasapat naman yung kinikita. Kahit ako ay minimum, wag nating nilalang yung minimum na sweldo kasi pag kinonvert yun sa peso napakalaki nun. Kahit hindi kasing laki nung iba ang kinikita ko, nakontento na ako at masaya ako sa ginagawa ko. Hindi kami kinukulang at kahit papano guys ay nakakapag-save pa kami at nakakatulong kami sa family namin at even sa ibang tao. In fact ngayon nga dahil naka 1 year na kami dito sa Australia at sobrang thankful kami talaga sa opportunity na meron kami dito, nagkaroon kami dito, na experience namin dito. So yun, nag-share kami dun sa mga ilang bata dun sa atin sa Pilipinas na in-sponsoran namin for school supplies ngayong darating na pasukan. Malapit na rin kasi kayo isang pasukan sa Pinas, sa public school. So, isa yun sa proyekto namin na ginagawa ngayon, continuously siya hanggat hindi pa nag-start yung pasukan. Nakakatuwa, may nagbibigay pa sa'yo. Oo, nakakatuwa guys kasi may nagbibigay. Meron tayong donor, sponsor. Oo, even sa Pinas meron, dito sa Australia nung sa Sydney nung isang araw may kinatagpo ako na bagong dating lang siya dito tapos nagbigay din siya. Grabe Sister Lani, maraming salamat po. Ayan si Kuya Ren nagbigay din siya. So kayo, kung gusto nyo lang tumatanggap po tayo, message lang po kayo. Hindi, po yun, nakakatuwa lang po kasi alam niyo yun, parang noon kasi
ako personally, oo, naranasan ko na ako yung binibigyan ng ibang tao at dumating yung pagkakataon ngayon na tayo naman yung may kakayahan na tumulong sa iba. Yung sa maliit na bagay kasi yung school supplies, yung mga kumpletong notebooks, kumpletong pens, may bag ka, 'di ba? May bagong uniform. Ilang months na gagamitin ng mga estudyante yun. Imagine 10 months nila na magagamit. Yung ibang kabataan sa Pinas, malaking bagay yun sa kanila. Kaya thankful talaga ako kay God na meron kaming ganitong pagkakataon na kami naman yung tumutulong sa iba. Kasi noon kami yung mga ganong bata na tinutulungan ng ibang tao. So nakakatuwa lang. Ang sarap lang sa pakiramdam. At dun sa mga nagbigay, nag-send, nagbulat ako sa GCash, bigla na may dumarating para dun sa school supplies nga daw na proyekto ko. Bali guys, yun, nasa Miss A Diary page ko. Ito, ilalagay ko na lang yung link sa baba. So, yun po, open po kami sa mga sa mga gusto ding magtumulong sa mga kabataan. Sa public school naman sila nag-aaral, so hindi naman ganun kalaki yung kailangan nila. For lang po talaga, kumpletong school supplies lang. Ikaw ba, nung nag-aaral ka, ano ba yung experience mo? Kasi ako marami like yung pasok ka na, alam mo Monday pasok ka na, Friday wala pa kaming gamit. Naranasan ko, tapos pasok ka na, 3 pa lang yung notebook ko, yung subject ko nun 8. Ako nung bata ako may mga nagbibigay naman. Sa amin kasi wala talaga. Saka kahit mga mamurahing gamit lang, napoprovide naman ng nanay at tatay ko. Kaya kami kasi wala talaga kami. Ganun yung buhay namin noon. Kasi syempre ang mundo naman talaga ay hindi fair. Pero yun nga, pinagpapasalamat ko naman yung experience na yun. Ganun. Kasi kung hindi ko yun naranasan siguro nung bata ako, wala ako yung ganitong eagerness na tumulong naman sa iba. Kasi, mag-provide para sa iba. Kasi alam ko yung pakiramdam ng wala. Biglang lumamig. Malamig. Dami ko daw sinasabi. Kasi winter pa din dito. So, yun guys. Yun lang yung gusto namin i-share sa inyo. Na happy kami na na-survive namin ang unang taon dito sa Australia. At alam namin yung mga susunod pa ay masusurvive namin. And hindi namin pinipressure ang sarili namin kung kami ba ay mapu-PR in the future. Pinaplano namin yung mga possibility. Diba? Ngayon pa lang nagpaplano na kami na kung may chance ba na magstay kami dito ng mas matagal. Why not? Pero para i-pressure yung sarili namin, nakakaubos kasi ng energy eh. So, what we do right now is i-enjoy every moment. Yung pag-stay dito, yung na-experience namin dito, ina-enjoy lang namin. Kasi if i-pressure namin yung sarili namin, talagang ubusin namin yung energy na paano kaya to sa susunod. Yung hanap ng employer na mag-i-sponsor sa'yo, di ba? Para sa'yo talaga. Kung para sa'yo, darating naman yung time na yun. Kaya guys, huwag nyo nang i-pressure yung sarili nyo, enjoy nyo muna yung moment na nandito kayo kasi yung makarating ka lang dito ay pambihirang pagkakataon na yun, lalo na sa katulad namin na talaga, hindi namin ina-expect na makakarating kami dito. Grabe, overwhelmed na. Masaya lang po talaga ako. Saka kahit ano namang planuhin natin, if hindi naman yung plano para sa atin, wala kaming magagawa. So, bakit namin ipe-pressure ang sarili namin sa mga bagay na hindi namin kontrolado at hindi pa naman nangyayari. Matagal pa naman. Ang focus namin ngayon ay matapos niya yung kanyang
master's program dito. One step at a time. Oo, one step at a time. And then, after that, kung mag-grant yung aming postgraduate visa, after that, plan ulit kami kung saan kami dalhin ng tadhana. Ang importante sa amin ay magkasama kaming dalawa. Yun lang po. Thank you guys for watching. See you on my next vlog. God bless everyone.